tayo magsisimula. Pero mas wider pa yung ating mga pananaw dito sa cultural norms na ito. Okay? So, nakita natin dito how this works together, no? Ibig sabihin, intertwined kasi siya. Culture, may worldview, may yung ethnocentrism, parang judgmental, mga judgmental. And there is a cultural relativism, which is the collective tool. Ito yung pang-correct, no? Although may limits lang siya. Kasi ang nasasagot lang ng cultural relativism, yung limit niya, yung ethical question, no? Pagdating doon sa limit ng cultural relativism, hindi lahat pareho, kundi titingnan mo yung konteksto ng culture nila para ikaw maka-adapt, hindi sila mag-a-adapt sa'yo. So yung mag-adapt yung ADAPT, no? Adapt, mag-a-adapt, tayo ang mag-a-adapt sa kanila, no? So yun yung mga bagay nating dapat na malaman. Okay? So this is how it works. Okay, ano pa ba? Next one is, yan. Eto, tingnan natin yung parang, nakikita niyo yung illustration natin, di ba? Healthy cross-cultural engagement. Engagement na to pati pagdating sa mission, no? Unang-una, cultural awareness plus, no? Plus worldview sensitivity. Tapos, minus yun. Kita yung minus. So, meron plus, minus ethnocentrism, at plus critical cultural relativism. Parang cycle yan, no? So, cultural awareness plus worldview sensitivity minus. So, ima-minus natin yung ethnocentrism. Bagamat pinag-aaralan natin yun so that we'll be able to kasi meron tayong mga judgment ayun dapat na ibawas yung pagiging judgmental natin. Okay? Plus critical cultural relativism. Although yung cultural relativism, titingnan pa natin yan na yung certain limits. Yung mga binanggit ko kasi na-frame na may mga limit lang yan no? Na hindi po pwedeng masagot, hindi po pwedeng maisama sa atin, okay? Sa ating pag-aaral, okay? So, healthy cross-cultural engagement. Next one, applied example. So, mission scenario. A missionary encounters a culture that avoids direct eye contact. Ito isang example. Avoids direct eye contact. Sa culture, eye contact avoidance is a sign of respect. Sa culture, yan. Kala ng mga missionary, ano yan? Disrespect yan. No? Hindi ka tumitingin pag kinakausap ka. Di ba? Yeah, kanina, binanggit ko kanina, di ba? Yung isang teacher namin. Worldview. Authority and hierarchy are deeply valued. Authority and hierarchy are deeply valued. Kaya yung, halimbawa, hindi ka tumitingin, maigi sa kanya kasi, ano siya gumagalang ka Ginagalang mo siya. Ang pinakamagandang example niya, di ba yung sa Korean, di ba? Korean novela, yung mga lagi yung nakatungo sila. Yan, sign ng respect, no? Ano po ba? Ethnocentrism, assuming avoidance, ito yung sa ethnocentrism, ang idea ng ethnocentrism, avoidance means or equal to dishonesty. Hindi ka makatingin ng diretso, guilty. Di ba? Usually tayo, pag mga anak natin, pag hindi makatingin sa atin, guilty na. Guilty ka na. Saan galing? Ito po, internet na ganyan.
Ba't di ka makatingin sa akin? Guilty. Okay. So, guilty. Okay. Next one, cultural relativism. Interpreting behavior within cultural meaning before judging. So, ibig sabihin na-analyze mo muna siya. Bakit kaya? Ba't kaya ganun? Hindi siya tumitingin ng diretso. No? So, walang eye contact. No? So, very ano pa naman yan, no? Yung eye contact, no? Important, no? So, mga Western. Ang mga Western. Tayo, di ba? Minsan kinakausap tayo ng anak natin, di nakatingin. Talaga naman, sa Di ba? Nakikipag-usap tayo sa mga anak natin, di ba? Hindi nakatingin. Oy! Tinatanong kita! Meron ka tinatanong. Di ba? Sasagutin. Hindi nakatingin sa iyo. Tinatanong kita, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Pero ako pa. Diba? Ewan ko yung generation. Ewan ko ba ba't iba yung generation ngayon? Diba? Sabi nga Sister Edna, naku, parang yung mga abot mo pag hindi ka tumingin sa nanay mo. Pastor, ang Puro, kasi nasa- pingot, Wait lang. palo. Wait lang. Wait lang. Ganun ngayon. Di ba, ganun yung ano eh, direct contact eh. Hindi ko alam kung paano, yung ngayon yung generation ngayon, parang, hindi, kasi iba na yung culture nila, iba yung worldview ng mga ano ngayon. No? Yung mga generation ngayon. So, paano ka makikipag-connect ngayon sa mga anak mo? Yun na nga lang, pamilya, sa pamilya na lang ito magkaiba pa ng kultura, magkaiba ng worldview. Sa anak na lang yun, no? Pamilya, diba? Ewan ko kung anong influensya ngayon, nung ano. Kasi di ba, iba yung respect ng elder, no? Nakikita ko dito. Respect ng elder ngayon eh. Diba? Dito. Grabe. Kayo, tayo ngayon mga ka-disciple, so mga lola, mga nanay, nako. So, yan po yung ano, isa sa mga example. Okay? Hindi tayo makapag-judge, lalo na kung pamilya. Okay? Next one, final insight. Understanding these four concepts is foundational for cross-cultural missions, anthropology, diplomacy, yan, pwede na kayo maging diplomat yan, education, and global leadership. Pag mayroon kayong business or mag-business kayo internationally. So they move practitioners from judgment to understanding, from position to dialogue, and from superficial adaptation to deep engagement. Therefore, magkakaroon tayo ng success. No? Magkakaroon tayo ng success. Meron ba tayong mga pag-aaralin yung, like for example, paano yung culture ng, alam mo, worldview saka yung secular point of view. Yan, kukumpara natin yan. Tapos, meron tayong mga pag-aaralan pa, mga case studies, which needs yung kailangan ng group. Kailangan ng small group. Kaya dalawa-dalawa siguro. 5 case study yon. So, tingnan natin ngayon kung ano yung pwede natin gawin doon sa ano. Next week siguro. Kung papadala ko na grade. Papadala ko yung ano, pinadala ko yung ano, di ba, yung sa 1040 ng mga nation. Papadala ko yung case study na pag-aaralan natin next week. Siguro, kung ano natin, para ma-hear natin. Bawat group, 2 by 2. Next week. 1, 2, 3, 4. 5. Okay, kumuling ka na. Mga case study tungkol sa cross-cultural mission natin, mga study. In the likes of, like for example, slavery. Ano bang case study sa
Hindi naman abortion yun. Parang abortion. Parang gano'n. Diba? Ano magiging, ano nyo? Halimbawa kayo missionary. Ano ba ang case study na mabubuo nyo? Diba? Although meron na mga suggested na ano ron na pwedeng gawin ng missionary. So, yun, bibigay ko sa inyo. Okay? So, tagi-isang case study bawat isang group. Okay? Kung sino yung magkaka-group. So, ngayon pa lang mag-usap na kayo para kung sino yung kasama mo sa group. 2 by 2. 2 by 2. Brad, wala kang kasama sa group. Sino? Si Dan? Kasama ba si Dan? Si Pastor Dan kasama ba? Opo, pero siguro po, last week ko lang siya. Pero, pag ano sa Mahabol. Mahabol. Paano tayo nagkahabulan eh? Ano yung ano ha? Okay. So ito po yung ano, yung final insight, no? Magagamit natin siya sa cross-cultural mission, diplomacy, education, and global leadership. Hindi natin alam, no? Baka yung iba rito mag-abroad o dadali ng Panginoon sa abroad. O sino may mga balak pa mag-abroad? Wala? Doon sa business ngayon kasi Bakasyon ng Sino yata balak mag-mission na? bisita lang sa Middle East. bakasyon sa Finland. Hindi ko lang alam kung sama si Sister Edna mag-mission. Sama ka ba? City? Siyempre. Kasama ka. Siyempre. Buo ka. Oo naman. Kung nasan siya, nandun ako Mag-mission. siya. Okay. And 2. Yan. Ito na. Yung prayer natin. Meron, pinasa ko na yung ano. Pinasa ba natin sa group? Yun, tingnan nyo po yung ano, yung kung pwede nyo may pag-pray. Diyan, since yung bawat station na mga naka-indicate dyan. Kasi pag, ano po makikita natin yung ano, yung mga pangalan. Pag napalaki. Oo mo. Hindi naman papalaki yan. Bukas ah. Baka mo na ako. Las 8. Sige natin po para mapalaki. Yan. Yan. Yes, kasi yun yata siya. Yes, Philippine Sea. Bakit ako may Pilipinas dito? Parang ano to, discrimination ah. Sa? Maliit? Discrimination? Bakit? Grabe yan, dilim ng Pilipinas. Ilang oras na ngayon. Hindi, kasi nga, tayo kasi kinoconsider na the only Christian nation in the Southeast. Pero Catholic. So kinoconsider nila ng mga missionary sa cultural anthropology yung ganitong area ng pagmimisyon. Ano po? Okay. So, kaya ganyan yung ayos niyan. Okay, so kung meron kayo na no, makikita, mapapalaki niyo po. Punta po kayo sa group natin. Tapos, pag dinownload niyo, makikita niyo ron kung ano yung po pwede niyo pag-pray. So, please pray for them, for each nation. Pag kinlik niyo ng medyo malaki, tapos Picture lang po yung binigay nyo. Hindi po siya link. Picture lang po yun. Picture lang. Picture lang. O yung 1040 po, yung sinend nyo sa GC. Picture lang gusto yun, hindi siya link. Picture lang gusto. May picture lang po talaga. Picture lang talaga. Picture lang po talaga. ganyan. Eh, ano? Ganun lang. Ito. Lalakihan. Igaganon Ay, lang. iwa-wide mo lang, ano tawag doon? Zoom. Para makita mo kung anong nation. Usually Southeast Asia,
Pag-try natin yung Southeast Asia. Para mayan natin yung ano. Yan, katulad ito. Kaya igagay. Ayan, sinusunod. Pilipinas, hindi masyado kasi. Ano yan eh? Christian nation na raw tayo. Sri Lanka, Maldives. Sa messenger ng Q. So, yung katabing ano ng mga Pilipinas, Ito, yan yung papag-pray po natin. Southeast Asia, Indonesia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Laos, Taiwan, Japan, and North Korea, Mongolia, Bhutan, Tibet. Dito po yung sinasabi sa iyo banda. Tibet, Bhutan, saka Mongolia. Yung maraming asawa. Okay, next one. Di ba dun yung tourist destination? Kadang ba yun? Ito po, Cross-Cultural Mission 3, yung lesson 3 po. Okay. Ito yung tinitingnan ko yung biblical worldview and secular worldview. So, ang tinitingnan natin dito yung cultural relativism, reaching ethical limits. Yan. So, dito, nagalan natin yung carefully structured, in-depth contrast between biblical worldview and secular worldview, followed by critical exploration of where cultural relativism reaches its ethical limits. So may limit yung cultural relativism. This approach integrates theology, philosophy, ethics, and missiology. Okay? So ito yung ano natin. Ito yung study natin. No? 3. Mission study 3. Yan nyo para ano no. Alam niyo yung kung nasa ano tayo. Okay, next, biblical and worldview. Biblical and secular worldview. A worldview answers the most fundamental questions about reality, truth, morality, purpose, and destiny. The biblical and secular worldview differ at nearly every foundational level. So, titingnan pa natin biblical, secular. Yan, para alam mo di ba? Alam niyo na ba yan? Di ba yung secular? Di ba? Alam mo, may work ka aside from working doon sa Christian organization, ang tawag doon secular. No? Secular education. Okay. Yung pag-ang course mo, hindi religious. No? Secular yung ang tawag doon, engineering, ganyan. Pag theology, religious education, ano yan? Biblical. No? Biblical. Para yung pagkakaiba ba? No? Halimbawa, kasi may mga school kasi na nagsimula sa mga Christian school talaga. So, pero nag-shift sila sa sa secular, no? Nag-shift nila kasi demand daw eh. Demand daw ng pera. Kaya yon, religious sila, di ba? UST, Ateneo, ano pa ba? Siena College, De La Salle, yung mga bagong ano ngayon, yung mga bagong mga eskwelahan ngayon, mga Enderan, British School, ISM, or International School Manila. So, yun yung, million naman yung ano ron, no? Diba? 600,000, di ba? Kinder pa lang yung anak mo, 600,000. Pira naman. Estudyante ko yan. Diba? 600,000. Diba? Magkikinder ka pa lang. Pambira, no? So, ito yung tinatawag na secular.
education. Yung ibang religious education dati, ginawa nilang secular. Okay? So kaya nga, parang ano, like for example, PCU, nagsimula siya as religious education. Yang PCU. Philippine Christian University. Kasi, founded yan ng Union Theological Seminary. No? Union Theological Seminary, dyan nagsimula. So, nung nagkaroon na ng Theological Seminary, yung Union, diba, nagaling doon sa PCU. O yung PCU galing sa Union Theological Seminary. Kaya lang, sineperate nila. Sineperate nila. Pero yung De La Salle, hindi nila sineperate. Hanggang ngayon, Diba? meron pa rin. Ateneo, Letran, San Beda, San Sebastian. Tingnan mo, puro mga religious school yan. No? Pero, naging secular siya. So, alam niya na kung ano yung secular. No? Yung sabihin, yung tent making missionary, for example. Ibig sabihin, naglilingkod ka sa Panginoon, pero nagtatrabaho ka pa rin. No? Ibig sabihin, meron kang secular job. Okay? So, yun yun. Secular education. Kaya nga yung mga nag-enroll sa amin, sabi niya, Pastor, pwede ba akong mag-ano dyan? Kasi masteral ako eh. Masteral ako. Ganito eh. Pwede naman. Galing kang secular. Ayan. Galing ako secular school. Ibig sabihin, alam niya na kung ano yun. No? Secular school. Secular education. Secular yung kanyang course. Okay? So, yun yung ano, pagkakaiba. Biblical, alam niyo naman yun, di ba? Pagkakaalam na, cross-cultural mission, yan, biblical yan, theology, Christian counseling. Counseling, nilagyan na ng Christian or biblical counseling. Ano ba yung haling pinag-aralan niyo? Anong klaseng counseling? Guidance counseling. Understanding the self. Self-counseling. Christian counseling. Christian counseling. Be, ano ba yun? Yourself? Understanding Understanding oneself. yourself. Understanding. Same teacher. Si Pastor. Pastor Tony. Christian counseling. Opo. Diba? So, pwedeng religious Pastoral theology. counseling. No, religious counseling. So, yun yung mga different worldview pagdating doon sa educational system. Ito, religious, pinag-aralan natin. Religious biblical education. No? Kaya yung course mo, nasa religious, no, education. Or Christian education. Or biblical education. Pare-pareho yun. So, ito yung biblical worldview. At yung secular worldview naman, yung, kung engineering ka, di ba? O kaya yung nursing ka, yan, secular. Although yung may mga school, may mga school na nag-aano ng mga nursing school. Like for example, dun sa kung saan ako nag-doctoral sa Manila Theological College. Ang ano ron is, yung nag-o-offer sila ng mga, yung pre-med. So, nag-o-offer sila. Theology, tapos nag-o-offer sila ngayon ng pre-med. No? Sa pagkakaalam ko, no? So, pwede kang, ibig sabihin, pag kumuha ka ng course nila na pre-med, pwede kang magtuloy sa pagdodoktor. MD, Doctor of Medicine. Ha? So, ganun yung ganun yung pagkakaiba ng biblical, saka world, secular, worldview, pagdating sa education. Okay, tuloy natin. Okay? So, pinaliwanag ko lang yung mga yun. Okay? Ultimate reality. Ito yung subject ng ultimate reality. Okay? Ano ang pinaka? Ultimate reality. Biblical worldview. Ito yung biblical. God is ultimate reality. Siya na yung pinaka. Personal, eternal, transcendent, and immanent. Pangalawa, the universe is created, not accidental. Mamaya makita natin yung equivalent niya sa secular. So, pangatlo, reality includes both
material and spiritual dimension. Okay? So, both material and spiritual dimension. Sa biblical worldview, hindi lang yung material, okay? Spiritual. Meron ding, like for example, lands of the Bible, diba? Geography, or geography of the Bible lands. Para bang, gusto mo ba pag-aralan, ano ba yung mga Bible lands? No? Na para pag nagpunta ako ng Israel. No? Alam mo yung mga Bible lands. Sino nakapunta ng Israel? Yan. Wala pa? Sa panaginip. Si Mami, pupunta. Nakapunta na po kayo? Sa panaginip. Wala pa. Sa TV lang. Sa ano lang, sa... Terebo, loko. Sa Sa online YouTube lang. pastor yung binigay yung channel sa amin. Maganda yun. Kaya maganda rin isang pag-aralan sa religious education, yung biblical geography. Para nakapinaka. Kaya ako mahilig ako sa mapa. Kaya pag nagpe-present ako, may kasama palaging map. Kasi para maintindihan mo lalo kung ano yung geography. Lalong-lalo na ng Bible lands. No? So dapat meron ganun. Yung geography ng Bible lands. Or tinatawag na, yung iba, archaeology. Archaeology of the Bible. Okay, key text, alam niyo na, Genesis, Colossians, and Hebrews. Yan yung mga references na pwede nyo as biblical worldview. Next, ultimate reality pa lang yan ha, secular worldview ng ultimate reality. Material reality is ultimate yan. Magpayaman ka na ng magpayaman. Yan. Yeah. So, material reality is ultimate. Basta mayaman ka, mabibili mo lahat. Grabe, no? Materialism. Greed. The universe is self-existing or accidental. Accidental lang pala yun. Parang ano yan. Ito naman yung Big Bang. Big Bang Theory. Ayan. Kung gusto nyo, meron kami yan, yung creation series study. Libre lang po, ebook. Kung gusto nyo ma-download, baka gusto nyo lang basahin. $3 lang po yun sa iba. Pero para sa inyo, libre. Okay. So, material reality is ultimate. Number 2, the universe is self-existing, accidental. Kasi di ba yung Big Bang? Big Bang, palaging tinuturo yan eh. Baka yung pag nagturo kayo, like for example, kung daling kayo sa ibang lugar, halimbawa, Terrasmin, punta siya ng Switzerland ba? Finland. Finland. Diba? Pag tinuruan niya yung apo niya, diba, yung magiging apo or yung iba pang mga mga locals doon. Diba? Ang tinuturo sa kanila, yung Big Bang Theory. Diba? So, paano mo i-repeat yung mga Big Bang Theory na gano'n? Unang-una, got questions. Alam niyo na. Yes. Hindi yung para pag may nagtatanong sa inyo, leader, ano ba yung, bakit may Trinity, ganyan. Alam mo na, got questions. At least hindi nyo papahirapin yung buhay nyo, ha? Hindi na kayo di ba yung magre-research pa kayo ng marami? So meron namang got questions, hindi lang Google. Okay. Next, spiritual or supernatural realities are denied or privatized. Yeah, so spiritual or supernatural realities. Walang himala. Yan yun, sinasabi dyan. Sa secular worldview, walang himala. Ayan, no? Kaya hindi sila naniniwala sa mga miracles. Namatay na tuloy. Signs and wonders. Yeah. Sinabi naman talaga niya yun. Sabi na, wala ring demonyo. Walang himala. Darating yung time, sasabihin lang, walang heaven at walang hell. Kasama yun doon. Walang hell nga doon. Okay?
Sa spiritual saka supernatural. Okay, so foundation ito. Ang foundation ito, tinuturo ito sa mga secular education na evolution, naturalism, and scientific materialism. Tingnan nito mga business ngayon, magpayaman ka. Maging mga Kristiyano ngayon, kasama yung mga pastor ha. Magbibigay ng mga magpipreach. Have a millionaire's mindset. Bakit? Narinig niyo na ba yun? Meron. Ha? Meron. Narinig niyo na po? Yes. Yung ganon? Yes, yes. May mga nagpipreach na ganon. Have a millionaire's mindset. Si Austin. Ang bihira, oh. Ngayon lumalabas yung pagkamaterialism mo. Tapos, i-exercise natin ang millionaire's mindset natin. It's time for you to give. Kahit sinong O, umpisa natin, i-apply natin millionaire's mindset. Una mo na gawin, magbigay. Magbigay kayo sa basket na to. Ay, nako. Yeah. Hindi po kasiraan sa mga pastor. Hindi po ako naninira ng mga pastor na nagpipreach ng ganon. Pero na-encounter ko po yun Na-encounter ko po yun. Sabi ko, materialism itong tinuturo nito. Hindi na ito. Diba, prosperity ito. Hindi na ito, ano po. Mayroong ano sila, kailan mo yun baptist doon si Mindanao. Anak ni Sister Gini. Sabi rin ng gano'n, ibigay ninyo ang lahat ninyong ang una ninyong sahod, ibigay lahat daw. Doon daw na-discourage yung si Glenn. Doon sa church. Na-discourage din siya kaya. Sa conviction kasi it's not a force, kundi ikaw mismo sa Ibigay nangungusap ang Lord sa'yo. ibigay yung una mong Yung first fruits. lahat. Hindi. Anong gastos hindi na Halimbawa sa... kung 20,000. No, ibigay lahat. Dati, Nakaranas ako niyan. I have experienced that. Kay pastor, abogado. Financially, talagang kami that time. Yung 3,000 na pera na meron ako, binigay ko lahat yun. Nagsunod-sunod ng tutorial sa akin. Wow. Nakapagtulungan kami, ako ng bahay. 3,000 yung binigay ko ng buo. Pati na. Pwede siguro. 3,000. Pero yung taon ng laki ng Pwede siguro. Pwede siguro sa conviction. Conviction yun. Pwede unahin sa jewelry. Okay, erase muna. Dalaga pa. Erase. Kasi, binote up ko yun, kasi yun sa tinitingnan natin kung ano yung secular worldview. Ibig sabihin, yung pulpit na invade na ng secular point of view na preaching. Yun yung gusto ko lang sabihin. Hindi yung Oo. Diba? Hindi. Kung sa pagbibigay, personal kasi yan Kung alam mong mabibless ka or sinasabi ng Panginoon, ibigay ko ito kay ganito. Ibigay mo yung kotse mo kay ganito. Ganun, di ba? So, personal po yun. No? Kung magbibigay ka ng mga ganun, then, ano po yun, nasa inyo po yun. Sabi nga, conscience and stumbling block. Kung magbibigay ka ng tithes, alam mo naman yung principle ng giving Pag nagbigay ka ng kaliwa, hindi mo dapat ipaalam sa kanya. Okay? Hindi mo na kailangan kunin yung tag-1,000 ganyan. Dali, giving na. Ito na. Ito na sa basket. Tapos isa-isahin mo pang ganyan. Giving na. Wala rin. No? Minsan kasi ganun tayo. Sa wealth, biktima tayo ng gold. Diba? So, kailangan tingnan din natin, magbigay ka ng malaki, magbigay ka ng maliit.
Alam mo ng Diyos yun. And God will give it back. Babalik ng Panginoon sa inyo. Kung matabang lupa yung pinagbigyan nyo, nag-sow ka doon, then it will bring forth, di ba? 100-fold, di ba? 30, di ba? 50, 100-fold, return. Di ba? Biro mo yun, 30%, 50%, or 100-fold. 1,000%. Pero huwag tayong papabiktima. Dun sa mga, mga money-making ministry. Encounter na ako din eh. Yung mga, kawawa yung mga pastor. Na, Huwag kayo mag-alala, Pastor. sabihin na naman ito, kwento na naman ito. Yung isang pastor na estudyante ko rin sa Kainta, sabi niya, Pastor, tama ba yung ano? Eh, kasi parang binudol ako ng isang preacher, yung isang speaker, di ba? Ibigay niyo lahat. Ibigay niyo. Tapos lumapit sa kanya. Sa'yo ba yung coaching yan? Ay! Sobrang na. Sabi ng Panginoon, ibigay mo raw sa akin Oh my para sa ministry ko. Binigay Pastor. At ipapagamit ko sa misis ko. Kasi meron siya sa sakyan sa misis ko. Yun ang sabi ng Panginoon sa iyo. Binigay Pastor. Aba, pinalo up pa hanggang bahay nung ano? Hanggang bahay nung pastor. Pinalo up pa. O pastor, yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. No? Na ibigay mo na yung ano mo. Eh, buti yung pastor. Buti yung pastor. Actually, ano po yun eh? Medical doctor siya. Retired. Sabihin doktor, medical. Sabi niya ganyan, oh, pastor, parang binubudol na nga siya. Sabi niya, oh, pastor, nakwento ko na ba yun? Hindi pa. Hindi pa, bagong bante. Kahit sayo, pastor, grabe yung, nung pinalo pa, pumunta pa sa bahay. Para lang sabihin yung commitment ko daw sa kanya. Did he Di give? ba? Anong sinagot niya? Meron na daw siya connection dun sa pastor na nagsasabi ng pagpapalain ka ng Diyos, pastor. Sabi niya, oo nga, pastor, nahanap ko yung RCR, yung resibo ng ng para sa sakyan. Nagkataon man, hindi niya makita. Eh yung misis niya, medical doctor, then wala during that time. Buti na lang wala. At tinatanong niya kung nasaan. Hindi rin daw alam na misplace. At hindi niya na ibigay. Buti na lang. Hindi niya na ibigay yung ORCR. Meron talagang, Grabe, meron talagang mga crook na pastor. Yan, inaanoan ko lang kayo para mawarningan kayo. Baka may dumating sa inyo, bigay mo sa akin, bigay mo sa akin yung bago niyong ref, 55 inches na sabi ng Panginoon, kaya mo ito 55 inches na Di ba, Pastor, Pastor, di ba pag gano'n yun, yung mismo may-ari ng sasakyan, kung mayroong leading ang person kayo, siya mismo, ibibigay niya siya magbigay. Pero hindi niya, di ba? Totoo yun. Totoo yun. Pero huwag ka naman papabudol. Huwag tayong papabudol. Dahil sinabi din naman ng Lord, we have to be good Kasi yung kasama niya, So, ano yan eh? Naging secular na kasi. Yung worldview, yung pulpit, naging secular na. Kaya nga sabi ganyan eh, have a millionaire's mindset. Pag ano na, umalis na kayo. Umalis na kayo. Diba? Hindi na maka-Diyos yun. Tinuturuan ka maging materialism, greed, no? So yun yung tinuturo sa'yo. Okay? Huwag po kayo magalit sa akin. Pinabrought up ko lang yun kasi secular and biblical worldview. Saka base dun sa true to life experience. Ang kawawa yung isa. Yung isang pastor. Nabudol. Ang binigay niya yung motor niya. At least ito lang. Binigay na yung motor. Tapos nung parang nahimasmasan siya, pastor, mali yata ang desyo kasi panghanap buhay ko itong motor na. Eh ikaw, pastor, nagpabudol ka.
Grabe. No? Panghanap buhay ng pastor, nawalan siya ng panghanap buhay kasi pinapan-tricycle yon para sa kanyang pamilya. Bumalik ba? Hindi ko alam kasi hindi ko na alam yung istorya. Pero nangihinayang yung pastor kasi parang nagising siya sa katotohanan. Oh, Sino nagbudo? mali pala itong desisyon na to. Pastor niya rin o ano? Galing yun sa Senate. Grabe, no? Ultimate reality. Ultimate reality po yun. No? Ibig sabihin, Kaya mahirap binabrought up ko po yan. You, Yasmin, alam mo I'm na. talking to you as a mature Christian. No? Sabi ka ng Lord. So kaya, Ang bilis ko pala magsagal niya. kaya isa mga mag-donate po, 55 inches. 55 inches. Ang bilis ko pala. Hindi, actually, meron kami 55 inches talaga na. Example lang po yun. Okay? Example. Okay. Sa nakakainis pag naiisip ko yun. Naiinis ako sa mga ganun, ano, kung talagang mga pastor na, ano, hindi yun talaga tunay na lingkod. Ang Panginoon. Oo naman. Ano bang tawag doon? Ha? Okay, contrast, biblical, saka secular. Personal creator, impersonal forces. Purposeful creation, yung isa accidental existence. Spiritual plus material. Yung sa secular, material only. Sabi nga, pwede tayo magkaloob, base po roon sa desisyon ng puso natin. Pwede naman po magbigay. Pag missionary, may naligaw sa inyo, pwede naman po, may speaker kayo, pwede naman pong magbigay. Ano po? Pero base lang doon sa kung ano yung napagdesisyonan ng puso nyo. Hindi ka pwede. Kung ako'y pastor, di ba? Hindi ako pwede magdikta sa iyo. Bigay mo yan. Bigay mo yan. Bigay mo yung cellphone mo. Di ba? Sino ba Pinagbigay mag- nilo, sapatos. Sister, cellphone mo. Baka maraming listahan ka. So, yun. Yung magtuturo, di ba? Sa Pampanga naman, Dahil kwento talaga. okay, so sunod naman ako ito. Sa Pampanga. Na-invite kami rin sa Pampanga. Iba na yung experience doon. Kala ko Grabe. ba next na yan? Ha? Kala ko next na. Ano? Kala ko Next next time time. kwento mo. Next time na. Ano lang eh, buhibigit yung kalooban ko eh. Kasi mga man of God eh, involved yung mga leader ng church, mga gano'n. Pero, dinidiscuss ko yun so that we'll be able to learn. Para malaman natin yung mga nangyayari, at at the same time ma-avoid natin yung pangyayari. Okay, so anong oras na ba? 4 o 5. So, ano ako ng 5 minutes. Okay. So, alam ko wala na kayong question kasi haba pa usapan ko. Pag nag-question kayo, ano po, hopefully, meron tayong understanding about culture, worldview, ethnocentrism, sa kayong cultural relativism. Ano po? Okay. So, wala na kayong question, alam ko. Pe-pray na tayo. Okay? Pray na po tayo. Kailangan ba na ano? Let's pray. Maraming Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong pagpupala. Sa hapong ito, sa iyong mga natutunan, salamat, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, wala pong masaktan, wala pong ma-stumble, at bagkos magbigay ng tibay sa aming pong pananampalataya bilang isang tunay na lingkod mo. Salamat po, Diyos, sa iyong mga pagpupalang ito. At dalahin ko po yung proteksyon ay mangyari nawa at pagpalain ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa ngayon. Ganyan din sa mga kasama namin, Panginoon Diyos, na wala po rito. Dalangin po namin ng pagpapala, ang dumaloy sa kanilang buhay. At kung meron man, Panginoon, may sakit at karamdaman, dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang kagalingan mo, ang dumaloy sa kanilang mga pangatawan, mula ulo hanggang paa, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
rise up and be healed in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa iyong pangako. Sa bawat isa, magpapala at matuwid, Panginoon, direksyon sa aming pong pananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapalang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen. So, God bless you. Okay, see you Monday ba? Pwede ba umabsent? See you on Monday. See you tomorrow. Ay, Saturday po Sabi po ni Pastor, Saturday, meron po tayong morning session.